Isang lalaki na may kakayahang makakita ng mga pangitain na ang mga salita ay may kapangyarihang baguhin ang kinabukasan ng buong mga kaharian. Isang hari na nanginginig sa takot sa kanyang trono, desperadong pigilan ang isang bansang walang hukbong kayang talunin. At sa pagitan ng dalawang makapangyarihang taong ito, isang hayop na pangkarga, isang simpleng asno na makakakita ng kaluwalhatian ng langit ng mas malinaw kaysa sa kilalang propetang nakaupo sa kanyang likod. Ang maririnig mo ngayon ay isa sa mga pinakakatakataka at pinakanakakabahalang kwento sa buong banal na kasulatan. Sa kwentong ito, binabaligtad ng makapangyarihan ang lahat ng inaasahan, hinuhubaran ng mga patong ng ambisyon ng tao, inilalantad ang kabulukan ng kayabangan at ipinapakita ang hindi masisira na katangian ng banal na pagpapala. Ang isang lalaking kilala sa buong sinaunang mundo dahil sa kanyang supernatural na kakayahan ay magiging bulag sa mensahero ng langit na nakatayo mismo sa kanyang daanan. Samantala, ang isang hamak na hayop na pangkarga, isang hayop na ginawa lamang para magbuhat ng mabibigat na bagay, ay magsasalita ng mga salitang mas malalim kaysa anumang masasabi ng sikat na propeta. Habang tinatahak natin ang kwentong ito, malalaman natin ang misteryosong dahilan kung bakit nagbigay ang makapangyarihan ng parehong pagtanggi at nakakagulat na pahintulot sa iisang kahilingan. Masasaksihan natin ang nakakagulat na sandali kung kailan ang boses ng isang asno ay tatalab sa makapal na ulap ng kayabangan ng isang propeta. At pakikinggan nating mabuti ang isang sinaunang hula na umaabot sa daan-daang taon, nakaturo ng malinaw sa isang maningning na bituin na lilitaw sa maliit na bayan ng Bethlehem at sa isang maharlikang setro na itinakdang mamuno sa lahat ng bansa sa mundo. Ito ang kwento ni Balaam, ngunit ito rin ang kwento ng bawat isa sa atin. Pag-isipan itong mabuti. Ilang beses na ba tayong humabol sa mga oportunidad na mukhang ginto, samantalang binabaliwala ang mga babala na inilagay ng Diyos sa ating daanan? Gaano kabilis tayong nagsasalita ng magagandang salita tungkol sa pagsunod sa kalooban ng Diyos habang tahimik na umaasa na makakuha ng pahintulot na sundin ang tunay na nais ng ating puso. Isipin ito, kung ang isang simpleng asno ay nakakita ng hindi nakita ng kilalang propeta, ano kayang mahahalagang bagay ang maaaring hindi natin napapansin kapag ang ating puso ay nahahati sa pagitan ng pagsunod at makasariling ambisyon? Masasaksihan mo ang patunay na walang kapangyarihan sa mundong ito ang may kakayahang baligtarin o kansilahin ang pagpapalang idineklara ng Diyos mismo. At ang unang taong natuto sa mahirap na aral na ito ay ang takot na haring nagngangalang Balak. Kumakalat sa mga tuyo at maalikabok na burol ng lupain ng Moab, ang atmosfera ay puno ng hindi sinasabing pagkabalisa at lumalaking tensyon. Ang mga bulong-bulungan ay kumakalat ng mas mabilis kaysa sa mainit na hangin ng disyerto. Isang napakalaking populasyon ng mga tao ang lumabas mula sa lupain ng Ehipto. At saan man pumunta ang karamihang ito, ang mga natatag na kaharian ay naguguho. Ang mga makapangyarihang pinuno na namumuno sa malalakas at bihasang hukbo, naninirahan sa likod ng mga pader ng kuta, protektado ng mga harang na bato, ay bumagsak lahat ng lumapit ang mga taong ito. Ang sunod-sunod nilang mga imposibleng tagumpay ay hindi nagmula sa mas mahuhusay na sandata o mga taktika sa digmaan. Ang kanilang tagumpay ay direktang nagmula sa presensya ng isang makapangyarihang Diyos na personal na lumalaban para sa kanila. Si Balak, ang naghahari sa buong Moab, ay nakatayo sa mataas na balkonahe ng kanyang palasyo. Ang kanyang nag-aalalang mga mata ay nakatitig sa malayong abot tanaw. Sa malayo, kumakalat tulad ng walang katapusang mga alon sa dalampasigan
ay ang hindi mabilang na dagat ng mga tolda ng bansang Israel. Ang mga ordinaryong pamilya ay nagtitipon sa paligid ng mga siga, naghahanda ng hapunan. Ang mga maliliit na bata ay tumatawa at naglalaro sa mainit na buhangin. Ang mga matatanda ay nakaupo sa ilalim ng mga bituin, nagkukwento sa mga nakababatang henerasyon. Sa takot na mga mata ni Haring Balak, ang mapayapang tagpong ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga organisadong batalyon ng mga armadong sundalo. Napakarami nila, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Kung magpasya ang mga taong ito na kumilos laban sa ating bansa, ang Moab ay lubusang lalamunin tulad ng tuyong damo na nawawala sa apoy. Ang malalim na takot na ito ang nagtulak sa hari sa isang desperado at mapanganib na desisyon. Alam ni Balak na ang mga sibat ng kanyang mga sundalo ay hindi kailanman makakatusok sa hindi nakikitang kalasag na ibinibigay ng makapangyarihang Diyos sa kanyang mga tao. Ang hari ay nangangailangan ng ibang uri ng sandata, isang bagay na hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit may napakalaking kapangyarihang sumisira. Sa sinaunang mundo, ang mga sinasabing sumpa ay kinakatakutan tulad ng mga hasa na espada. Ang mga salitang sinabi ng tamang tao, isang taong may tunay na espiritual na autoridad, ay may kapangyarihang magpasya kung ang isang kaharian ay magtatagumpay o lubusang babagsak. At may isang partikular na pangalan na binubulong ng mga tao ng may paghahalo ng malalim na paggalang at maingat na pag-iingat kapag pinag-uusapan ang mga pagpapala at sumpa. Ang pangalang iyon ay Balaam. Ang Balaam na ito ay hindi karaniwang manghuhula o simpleng tagakita. Ang kanyang reputasyon para sa supernatural na katumpakan ay kumalat sa bawat hangganan ng bansa. Kapag nagbigay ng pagpapala si Balaam sa isang tao, ang nakikitang kasaganaan at tagumpay ay palaging sumusunod. Kapag nagbigkas siya ng sumpa laban sa isang kaaway, ang mabilis na pagkawasak ay tiyak na sasapit sa kanila. Ang mga makapangyarihang hari ay aktibong humihingi ng kanyang serbisyo at ang mga bansa ay tinatrato siya ng may pinakamataas na paggalang. Kung may sino mang tao sa mundo na may kakayahang baligtarin ang kalagayan laban sa mukhang hindi mapapatalo na bansang Israel, naniniwala si Haring Balak na si Balaam ang taong iyon. Ngayon si Balaam ay nakatira malayo sa mga hangganan ng Moab sa labas ng grupo ng mga propeta at tagapayo na karaniwang naglilingkod sa korte ni Balak. Ngunit ang geograpikal na distansyang iyon ay walang halaga sa takot na hari. Ang kanyang napakalaking takot ay nagpatahimik sa anumang natural na pag-aalinlangan na maaari niyang maramdaman. Ang desperadong monarka ay nagpasya ng walang pag-aalinlangan. Handa siyang magbayad ng anumang halagang hinihiling. Handa siyang mag-alok ng anumang karangalang hinihingi. Walang masyadong mahal kung papayag lamang si Balaam na dumating at tumulong. Ang mga mensahero ng hari ay mabilis na ipinatawag sa palasyo at binigyan ng mga ingranding pangako ng kayamanan, impluensya at pangmatagalang kaluwalhatian. Ang mga lalaking ito ay sasakay sa kanilang pinakamabibilis na kabayo, sa mga ilog at malalim na lambak hanggang makarating sa malayong tahanan ng sikat na propeta. Ang misyon na itinalaga sa kanila ay hindi maaaring maging mas malinaw pa. Dalhin si Balaam pabalik sa lupain ng Moab at sa pamamagitan ng makapangyarihang sumpa na lalabas sa kanyang bibig, pahinain ang bansang Israel. Sa maagang bahaging ito ng ating kwento, mararamdaman na natin ang bulong ng malalim na kabalintunaan. Si Haring Balak ay nanginginig sa takot sa dami ng populasyon ng Israel, ngunit kapansin-pansin na wala siyang takot sa Diyos ng Israel. Inisip ng hangal na hari na ang kanyang mga baryang ginto ay makakabili ng isang bagay na pinagtibay na ng langit at permanenteng naayos na.
Naniniwala talaga siya na ang sumpang galing sa tao ay maaaring makakalag sa pinagpala ng walang hanggang manlilikha mismo. Sa ulap ng kanyang desperasyon, hindi nakita ng pinuno ng Moab ang pinakamahalaga na katotohanan sa buong sitwasyon. Walang halaga ng naipon na kayamanan, walang bilang ng mga altar na itinayo at nasusunog ang may kapangyarihan na baguhin o baligtarin ang salita na sinabi na ng Panginoon. At sa kabila ng malinaw na katotohanan ito, patuloy na naglalakbay ang mga mensahero ng hari. Dala nila ang desperadong takot ng hari, maingat na nakabalot sa mga kumikinang na pangako ng kayamanan sa lupa. Hindi magtatagal, maririnig ng propetang si Balaam ang pagtawag na ito, at opisyal nang magsisimula ang mahabang daan patungo sa Moab. Matatagpuan sa malayo mula sa mga engrandeng palasyo at korte ng Moab sa isang mas tahimik na rehiyon ng mundo na pinagpala ng malilim na puno at mga umaagos na ilog. Doon nakatira ang isang lalaking nagngangalang Balaam. Ang kanyang tahanan ay simple at mahinhin sa hitsura, ngunit ang kanyang pangalan ay binibigkas ng may paggalang sa mga silid ng trono at korte sa maraming kaharian. May reputasyon siya, nakakaunting individual lamang sa sinaunang mundo ang lehitimong makakaangkin. Anumang salitang sinabi ni Balaam ng may autoridad ay nagkakatotoo ng eksakto ayon sa kanyang idineklara. Ang mga makapangyarihang hari ay natatakot sa maaaring sabihin niya tungkol sa kanila. Ang mga mayayamang prinsipe ay nagpaparangal sa kanya ng mga mamahaling regalo. Ang mga bansa ay bumubulong ng may kaba tungkol sa kanyang mga pagpapala at kakilakilabot na mga sumpa. Para sa kahangahangang lalaking ito, ang mga salita ay gumagana bilang makapangyarihang sandata, aktibong humuhubog at nagdidirehe ng mga kapalaran ng mga individual at kaharian. Sa sikat na lalaking ito dumating ang pagod na mga mensahero mula kay Haring Balak matapos ang kanilang mahabang paglalakbay. Ang makapal na alikabok mula sa daan ay nakadikit pa rin sa kanilang mga damit panlakbay habang bumababa sila mula sa kanilang mga pagod na kabayo. Ang kanilang mga katawan ay nabibigatan ng mabigat na pasan ng desperadong takot ng kanilang hari. Sa maingat na paggalang at formal na protokol, yumuko sila ng mababa sa harap ng propeta at ibinigay ang kanilang agarang at desperadong pakiusap. Isang malaki at maraming tao ang lumabas mula sa lupain ng Ehipto, paliwanag nila. Ang malaking karamihang ito ngayon ay tumatakip sa buong lupain saan man tumingin at sila ay nakapwesto mismo sa tapat ng aming teritoryo. Nakikiusap kami na sumama kayo sa amin at magbigkas ng sumpa sa kanila dahil ang kanilang kapangyarihan ay sobrang malakas para sa aming hari. Kung tutulungan ninyo kami, marahil ang aming hukbo ay makakagapi sa kanila at mapapaalis sila sa aming rehiyon ng permanente. Nangako ang aming hari na gagantimpalaan kayo ng malalaking kayamanan, kabilang ang pilak, ginto at mga posisyon ng pinakamataas na karangalan sa kanyang korte. Hinayaan ng propetang si Balaam ang kanyang mga maaalalang mata na magpahinga sa mga mukha ng mga nababahalang mensaherong ito. Ang alok na dala nila ay tunay na nakakaakit. Ang mga imahe ng mga kahon ng kayamanan na umaapaw sa mga mahalagang metal, ng pagtanggap ng malawakang pagkilala at katanyagan, at ng pagkakamit ng mas malaking impluensya sa buong kilalang mundo ay pumasok ng mabigat sa kanyang aktibong imahinasyon. Ngunit sa kabila ng apela ng mga pangakong ito, may isang bagay sa kanya na nag-aalangan. Hindi tulad ng karaniwang mga manghuhula at mga espiritual na tagapaglingkod sa ibang mga bansa, personal na nakatagpo at nakipag-usap si Balaam sa Diyos ng langit, ang iisang tunay na Diyos na ang boses ay kumukulog na may absolutong autoridad sa buong nilikha. Anuman
ang mga pagnanais na nag-aapoy sa loob ng ambisyosong puso ni Balaam. Nauunawaan niya na hindi siya maaaring kumilos nang hindi muna kumonsulta sa Panginoon at tumanggap ng pahintulot. Nang gabing iyon, sa tahimik na pribado ng kanyang silid, nagpatira pa si Balaam sa panalangin. Panginoon, may mahahalagang tao na dumating sa akin na may alok mula sa isang hari. Sabi niya, hinihiling nila na magbigkas ako ng sumpa sa mga taong naglalakad sa lupain. Ano ang dapat kong gawin? Sabihin ninyo sa akin kung paano ako dapat tumugon sa kanila. Ang sagot mula sa langit ay dumating ng mabilis at agad. Sinabi ng walang anumang kalabuan o hindi malinaw na wika na walang puwang para sa negosasyon o kompromiso. Sa aklat ng mga bilang, Kabanata 22, Bersikulo 12, idineklara ng Diyos nang may hindi mapagkakamali ang kalinawan, huwag kang sasama sa mga lalaking ito. Huwag mong susumpain ang mga taong ito sapagkat sila ay pinagpala ko. Ang mas malinaw at mas direktang mga salita ay hindi maaaring masabi ni Numan. Ang bansang Israel ay lubusang hindi maaaring galawin dahil sa kanilang relasyon ng tipan sa kanilang makapangyarihang Diyos. Walang sumpang bumulong o isinigaw ng anumang dila ng tao. Walang nakakaakit na kita na inalok ng anumang mayamang hari. Walang dayuhang kapangyarihan na naglalakad kasama ang mga hukbo, ang kailanman makakasira o makakapinsala sa mahigpit na itinatag ng makapangyarihan. Nang dumating ang umaga at napuno ng liwanag ng araw ang kanyang tahanan, tumayo si Balaam nang may kalmadong dignidad sa harap ng naghihintay na mga mensahero at nagsalita ng may maingat na tono. Kailangan ninyong bumalik sa inyong sariling lupain, sinabi niya sa kanila, sapagkat tumanggi ang Panginoon na bigyan ako ng pahintulot na samahan kayo sa paglalakbay na ito. Sa unang pagdinig, ang kanyang tugon ay tila matuwid at masunurin. Ngunit bigyan ng pansin ang banayad na detalye na nakatago sa kanyang mga salita. Hindi matapang na idineklara ni Balaam, ang bansang Israel ay pinagpala ng makapangyarihang Diyos at sa makatuwid ay hindi maaaring sumpain ng sinumang tao. Hindi niya matapang na inihayag magiging masama at kasuklam-suklam para sa sinuman ang tumutol sa kalooban ng kataas-taasang Diyos. Sa halip, maingat niyang binalangkas ang kanyang sagot lamang bilang kasalukuyang hindi pinapayagan ng Diyos na pumunta. Sa pagsasalita niya ng ganito, iniwan niyang bahagyang bukas ang pinto, maliit na bitak lamang, ngunit bukas pa rin. Nagsimula ang mga bigo na mensahero sa kanilang mahabang paglalakbay pabalik sa Moab. Ang kanilang mga mukha ay mabigat ng kabigatan ng pagkabigo at masamang balita. Nang sa wakas ay tumayo sila sa harap ni Haring Balak at iniulat ang pagtanggi ni Balaam. Ang umiinit na pagkabigo ng hari ay agad na sumiklab sa nagliliyab na galit. Ang propeta ay tumanggi sa aking imbitasyon lamang dahil ang aking unang alok ay hindi sapat na mapagbigay, bulong ni Balak ng may mapait na determinasyon. Magpapadala lamang ako ng mas mahahalagang tao na may mas malalaking pangako sa susunod. Ang Balaam na ito ay hindi tatanggi sa aking kahilingan muli. At kaya ang entablado ay maingat na naihanda para sa susunod na mangyayari. Isang propeta na may nahahating puso at magkasalungat na damdamin ay nagsalita ng mga salita na nagpapakita ng katotohanan ng Diyos. Ngunit ibinigay niya ang mga ito ng walang tunay na pananalig o buong pangako. Isang takot na hari ay ganap na handa at determinadong subukan muli na may mas malaking presyon. At sa buong panahon, ang langit ay maingat na nagmamasid, handang ilantad at ipakita ang mga tunay na intensyon na nakatago sa kaibuturan ng puso ng tao. Si Haring Balak ay tiyak na hindi isang lalaking madaling tumanggap ng pagkatalo o sumuko matapos ang isang kabiguan.
Nang ang kanyang unang delegasyon ng mga mensahero ay bumalik sa palasyo ng walang tagumpay, ang pagkabigo ng hari ay nagliyab sa loob ng kanyang dibdib. Marahil ang Balaam ay tumanggi lamang sa aking kahilingan dahil ang unang alok na ipinadala ko ay masyadong maliit at hindi kahanga-hanga. Nagdadahilan siya sa kanyang sarili. Mabuti, dramatiko kong itataas ang pustahan sa pagkakataong ito at gagawing imposible ang pagtanggi. Kumikilos sa bagong estratehiyang ito, maingat na tinipon ni Balak ang mga prinsipeng may mas mataas na ranggo at mas malaking kahalagahan kaysa sa mga ipinadala niya noon. Ang mga ito ay mga lalaking nakadamit sa pinakamahal na kasuotan na makukuha, may dalang mga pangako at alok na mas mabigat kaysa sa anumang nabanggit dati. Kasama ng mga kahanga-hangang opisyal na ito ay ang desperadong takot ng hari, maingat na nakabalot sa kumikinang na ginto at mga pangako ng dakilang karangalan. Muli, sumakay ang delegasyon ng hari sa mga malawak na lambak at tumawid sa mga rumaragasang ilog, naglakbay ng maraming araw hanggang sa makarating sa tahanan ng sikat na propeta. Sa pagkakataong ito, ang kanilang maingat na piniling mga salita ay nagdala ng parehong apurang intensidad at pambobola. O dakila at kilalang propeta, marespetong nagsimula sila, nakikiusap ang aming hari sa iyo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pakiusap, huwag na ninyong tanggihan ang kanyang kahilingan sa pagkakataong ito. Kung papayag kayong sumama sa amin sa Moab, bubuhusan kayo ng hari ng pinakadakilang karangalan na maaaring isipin. Anumang mga salita ang sasabihin ninyo, anumang kahilingan ang gagawin ninyo, agad niya itong gagawin para sa inyo. Kayamanan na hindi mabilang, impluensya sa buong kaharian, isang mataas na posisyon ng kapangyarihan at prestihiyo. Lahat ng gantimpalang ito at higit pa ay magiging sa inyo. Ang tanging hinihiling namin kapalit ay sumpay ninyo ang nakakaabala ng mga taong ito para sa amin. Sa kaibuturan ng kanyang dibdib, naramdaman ni Balaam na nagsimulang tumibok ng mas mabilis ang kanyang puso sa pagkasabik. Ang unang grupo ng mga mensahero ay pumukaw na sa kanyang imahinasyon sa kanilang unang alok. Ang pangalawang delegasyong ito ay tumagos ng mas malalim sa kaibuturan ng kanyang mga pagnanais. Sa maingat at sinasadyang mga salita, ibinigay niya ang kanyang tugon. Kahit na mapagbigay na ibigay sa akin ni Haring Balak ang kanyang buong palasyo na puno hanggang kisame ng pilak at ginto, wala akong magagawa kahit ano na lampas sa tiyak na utos ng Panginoon kong Diyos. Ang kanyang mga salita ay tiyak na parang kahangahangang matuwid at mapagkumbaba. Ngunit sa ilalim ng ibabaw ng mga marangal na pananalitang iyon, isang mapanganib na tilamsik ng makasariling ambisyon ay patuloy na nagbabaga at nagliliwanag. Kung ang puso ni Balaam ay tunay at lubos na sumuko sa kalooban ng Diyos, agad niyang paaalisin ang mga mensaherong ito nang walang karagdagang diskusyon. Sa halip, may idinagdag siyang napakahayag sa kanyang sagot. Pakiusap, manatili kayo rito sa aking tahanan ngayong gabi, sabi niya, at magtatanong akong muli sa Panginoon upang makita kung ano pa ang maaari niyang sabihin sa akin tungkol sa bagay na ito. Ngunit huminto at pag-isipan ito ng mabuti. Bakit kailangan ng sinuman na magtanong muli tungkol sa isang bagay na nasagot na ng malinaw? Ang banal na utos ay ibinigay na ng walang anumang kawalan ng katiyakan. Ang Israel ay pinagpala at protektado ng Diyos mismo. Ang sagot ay pinal at kumpleto. Wala nang dapat pang talakayin o negosyahin. Ngunit ang nahati at magkasalungat na puso ni Balaam ay desperadong naghahangad na makarinig ng ibang resulta sa pagkakataong ito. Marahil, lihim niyang inisip, ang Diyos ng langit ay maaring magbago ng isip at bibigyan ako ng pahintulot na talagang nais ko. Nang gabing iyon, sa kadiliman,
Ang Panginoon ay lumapit kay Balaam na may tugon na kapwa, kapansin-pansin at puno ng nakatagong panganib. Sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 22, versikulo 20, nagsalita ang Diyos ng mga salitang ito sa propeta. Kung dumating ang mga lalaking ito upang ipatawag ka, bumangon ka at sumama sa kanila sa kanilang paglalakbay. Ngunit unawain mo itong malinaw. Tanging ang eksaktong salita lamang na sasabihin ko sa iyo, iyon lamang at wala nang iba ang dapat mong gawin o sabihin. Opisyal nang ibinigay ang pahintulot, ngunit ang langit ay hindi tunay na aprobado sa nangyayari. Isang pinto ang bumukas, ngunit ang layunin nito ay ilantad at ipakita kung ano ang tunay na nakatago sa kaibuturan ng puso ni Balaam. Kung minsan, ibinibigay ng makapangyarihan ang eksakto kung ano ang matiyagan nating hinihiling, hindi dahil aprobado niya, kundi partikular na upang dalhin ang ating tunay na mga intensyon sa liwanag kung saan makikita ang mga ito ng malinaw. Ang lumilitaw na kalayaan at pagpapalaya sa ibabaw ay maaaring talagang banal na paghuhukom na maingat na nagbabalat kayo. Nang lumitaw ang unang liwanag ng bukang liwayway sa abot tanaw, bumangon si Balaam mula sa kanyang higaan na may sabik na kasabikan. Mabilis niyang siniyahan ang kanyang tapat na asno, ang kanyang isip ay nauna nang umiisip sa mga karangalan at gantimpala na naghihintay sa kanya sa korte ng Moab. Bagamat malinaw na nagsalita ang Diyos ng mga salita ng pagpigil at pag-iingat, ang puso ng propeta ay hindi matatag o lubos na nakatuon sa pagsunod. Hangal niyang pinaniwalaan na matagumpay niyang malalakad ang isang mapanganib na linya, maingat na nakabalanse sa pagitan ng tunay na pagsunod sa Diyos at ang paghabol sa kanyang sariling makasariling mga pagnanais. Ngunit ang langit ay hindi nalinlang ng kanyang panlabas na pagpapakita ng pagsunod. Ginagawa itong lubos na malinaw ng kasulatan sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 22, versikulo 22, kung saan natin mababasa na ang galit ng Diyos ay nagsiklab at nag-alab dahil pumunta si Balaam sa paglalakbay na ito. Itinuturing ng propeta ang kanyang sarili na perpektong masunurin at nasa loob ng tamang hangganan. Ngunit ang Panginoon na nakakakita ng lahat ng puso ng malinaw, hinusgahan ang tunay na mga motibasyon na nagtatago sa ilalim ng ibabaw. Si Balaam ay naglalakad pasulong sa ilalim ng tila banal na pahintulot, ngunit kasabay nito ay gumagalaw siya ng direkta sa ilalim ng banal na pagtutol. Ang daang nasa unahan ay hindi magiging makinis o madali. Ito ay magiging isang dramatikong paghaharap, isang pagtatagpo na magbabago sa takbo ng buhay ni Balaam magpakailanman. Ang araw ay bahagya pa lamang sumisikat sa itaas ng malalayong burol nang umakyat si Balaam sa likod ng kanyang asno at nagsimulang maglakbay kasama ang mga kilalang prinsipe ng Moab na nakasakay sa tabi niya. Sa mga mata ng mahahalagang lalaking kasama niya, ang eksena ay tila isang sandali ng dakilang tagumpay at tagumpay. Narito ang kilalang propeta na sa wakas ay sumasagot sa apurahang tawag ng isang makapangyarihang hari. Ngunit lubos na hindi nakikita ng sino mang manlalakbay na tao, ang nag-aapoy na galit ng Panginoon ay naglalagablab ng matindi. Ang pahintulot na gawin ang paglalakbay na ito ay teknikal na ibinigay, oo. Ngunit ang pinakailalim na ambisyon at kasakiman ng propeta ay ginagawang lalong mapanganib ang bawat hakbang pasulong sa daang iyon. Ang tunay na pinaniniwalaan ni Balaam na magiging kanyang marangal na daan patungo sa kayamanan at pagkilala ay talagang sa nakatagong katotohanan, isang mapanganib na daan na direktang patungo sa banal na paghaharap. At kaya, ang mga langit sa itaas ay nagpasyang makialam sa isang dramatiko at hindi mapagkakamali ang paraan.
Inihahayag sa atin ng banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Bilang, Kabanata 22, versikulo 22, na ang anghel ng Panginoon ay pumwesto mismo sa gitna ng daan, nakatayo doon na may hinugot na espada na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, handang lumaban. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng kanyang posisyon bilang isang mandirigma ng langit, nakatayo doon partikular na upang labanan at tutulan ng pagsulong ni Balaam. Ang matalim na talim ng kanyang espada ay sumalamin sa liwanag ng umaga at kumislap ng nakatatakot na kaningningan. Ngunit kapansin-pansin si Balaam, ang lalaking ito na nagtayo ng kanyang buong reputasyon sa kakayahang makakita sa espiritual na mundo, ay walang napansing kahit anong kakaiba. Ang mismong tao na dapat nagtataglay ng supernatural na kakayahang makita ang presensya ng Diyos ay lubos na bulag sa nakatayo mismo sa harap niya. Gayunpaman, ang mapagkumbabang asno na naglalakad sa ilalim niya ay nakita ang lahat ng perpekto at lubos na malinaw. Nakita niya ng eksakto ang hindi nakikita ng kanyang sikat na amo. Ang una sa tatlong dramatikong pagtatagpo ay naganap sa isang bahagi ng bukas na daanan na may mga bukid na nakaunat sa magkabilang panig. Ang makapangyarihang anghel ay nakatayo na humaharang sa daang nasa unahan. Ang kanyang espada ay kumikislap ng supernatural na liwanag, handang tumira. Ang asno na nakita ang nakatatakot na tanawing ito ay biglang lumihis ng matalas palayo sa daan at gumala ng direkta sa bukas na bukid sa tabi ng daan. Natagpuan ni Balaam ang kanyang sarili na nagulat at lubhang nahiya sa hindi inaasahang pag-uugaling ito, lalo na sa mahahalagang prinsipe ng Moab na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa kanyang pagkabigo at kahihiyan, itinaas niya ang kanyang kahoy na tungkod at hinampas ng malakas ang asno sa katawan nito. Sa kanyang limitadong pangunawa ng tao, ang pag-uugali nito ay lumitaw na walang iba kundi matigas na pagsuway ng hayop. Ngunit ang langit sa itaas ay nakakita ng isang bagay na ganap na kakaiba. Kinilala ng langit ang isang gawa ng dalisay na awa na nagaganap. Ang pangalawang dramatikong pagtatagpo ay naganap sa maikling distansya pa sa paglalakbay, sa isang makitid na bahagi ng daan na dumadaan sa pagitan ng mga pader na bato ng isang ubasan. Ang anghel ng Panginoon ay sumulong at pumesto upang ganap na harangan ang masikip na daanan na ito. Ang tapat na asno na nakikita ang mandirigma ng langit na humaharang sa kanyang daan muli, idiniin ng malakas ang kanyang katawan sa isa sa mga pader na bato sa desperadong pagtatangkang makapuslit ng hindi lumalapit sa nakamamatay na espada ng anghel. Sa paggawa nito, aksidenteng nadurog niya ang paa ni Balaam ng masakit laban sa magaspang na mga bato ng pader. Matalim at matinding sakit ang tumagos sa binti ng propeta at sa kanyang lumalaking galit sa kanyang nakita na patuloy na maling pag-uugali ng hayop, itinaas niya ang kanyang tungkod at hinampas ang asno. Sa pangalawang pagkakataon, mas malakas pa kaysa dati. Patuloy na lubos na bulag sa espiritual na katotohanan na nakapalibot sa kanya, patuloy na nag-aapoy sa makasariling galit, patuloy na lubos na hindi nakikita ang protektibong kamay ng Diyos na nakaunat laban sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Ang pangatlo at huling pagtatagpo ay naganap sa pinakamakitid na punto sa buong daan, isang bahagi na napakasikip at napakakipot na walang kahit anong puwang para sa asno na lumiko sa alinmang direksyon. Ang anghel ay nakatayo doon na lubos na hindi natitinag. Ang kanyang kumikinang na espada ngayon ay nakataas ng mataas sa hangin, handang pabagsakin ang sinumang mangahas na lumapit. Ang asno, nanginginig sa takot sa tanawing nasa harap niya, ay basta na lamang bumagsak at lumubog sa lupa sa ilalim ng bigat ni Balaam, hindi kayang sumulong at hindi kayang lumiko.
At ang propeta ngayon ay ganap na nalulo ng bulag na galit sa tila imposibleng pag-uugaling ito ng hayop, ay marahas na binugbog siya sa ikatlong pagkakataon. Tatlong magkakahiwalay na babala ang ibinigay. Tatlong natatanging gawa ng banal na awa ang ipinakita. Tatlong marahas na hampas ang ibinigay sa lubos na espiritual na pagkabulag. At pagkatapos ay may naganap na pambihira, isang bagay na hindi pa kailanman nangyari noon sa buong naitala na kasaysayan. Ang aklat ng mga bilang, Kabanata 22, versikulo 28 ay nagtatala ng mga kapansin-pansing salitang ito. Pagkatapos ay binuksan ng Panginoon ang bibig ng asno at nagsalita ito ng direkta kay Balaam, sinasabing, "Ano ang ginawa ko para karapat-dapat sa pagtratong ito mula sa iyo na hinampas mo ako ng tatlong magkakahiwalay na beses? Maglaan ng sandali upang ganap na isipin ang hindi kapanipaniwalang eksenang ito na nagaganap. Isang simpleng hayop na pangkarga, isang hayop na nanatiling tahimik sa buong buhay nito, ay ngayon ay nangangatwiran at nagsasalita ng matalino sa sikat na propeta na nakasakay sa kanyang likod. At si Balaam na lubos na nabulag ng kanyang nag-aapoy, nagalit at nabigong pagmamalaki, ay talagang sumagot sa nagsasalitang hayop na ito nang walang ipinakitang pagkagulat o pagtataka sa nangyayari. "Pinahiya mo ako ng husto sa harap ng mahahalagang lalaking ito," sigaw niya sa kanya. "Kung may matalim na espada akong magagamit sa aking kamay ngayon, papatayin kita agad dahil sa kahihiyang ito." Sumagot sa kanya ang asno ng mahinahon at makatuwirang mga salita. "Hindi ba ako ang iyong tapat na asno, ang mismong hayop na sinakyan mo sa buong buhay mo hanggang sa kasalukuyang araw na ito? Kailanman ba akong kumilos ng ganito noon? Kailanman ba akong nagbigay sa iyo ng anumang dahilan para pagdudahan ang aking pagsunod?" At si Balaam, lubos na nabitag at nahuli sa hindi inaasahan ng simpleng luhika ng argumento ng hayop na ito, ay tanging nakabigkas ng tahimik at nahihiyang tugon. Hindi ka kumilos ng ganito." Sa mismong sandaling iyon ng pag-amin, binuksan ng Diyos ang espiritual na mga mata ni Balaam, at doon nakatayo ng direkta sa harap niya ay lumitaw ang anghel ng Panginoon sa lahat ng kanyang nakatatakot na kaluwalhatian. Ang nakamamatay na espada ay nanatiling hinugot at handa. Ang makalangit na mukha ay mahigpit at puno ng matuwid na paghuhukom. Isang alon ng napakalaking takot ang dumaan sa bawat hibla ng pagkatao ng propeta, at agad siyang bumagsak pasulong, idinadiin ang kanyang mukha ng patag laban sa maalikabok na lupa sa lubos na pagpapasakop. Nagsalita ang anghel na may autoridad na yumanig kay Balaam hanggang sa kaibuturan. "Bakit mo binugbog ang iyong tapat na asno ng 3 beses na ito? Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko sa iyo ngayon. Lumabas ako partikular na upang labanan ka at harangan ang iyong daan, dahil ang daang pinili mong lakaran ay baluktot at tiwali sa aking paningin. Nakita ako ng iyong asno na nakatayo sa daan at matalinong umiwas sa panganib sa bawat pagkakataon. Kung hindi niya ginawa iyon, kung nagpatuloy siyang naglalakad pasulong patungo sa akin, tiyak na pinatay na kita ng aking espada at hinayaan siyang mabuhay." Ang nadudurog na bigat ng kabalintunaan na ito ay tiyak na dumagan kay Balaam tulad ng isang bundok ng mga bato. Ang propeta na nagtayo ng kanyang buong karera at reputasyon, na nag-aangkin ng supernatural na espiritual na paningin, ay lubos na nabulag. Ang simpleng hayop na kanyang binugbog at hinamak ay talagang nagtataglay ng mas tunay na pagkilatis kaysa sa kanya. Idineklara ng anghel ang katotohanan ng malinaw at walang pagpapalambot. Ang pinakamalalim na intensyon ni Balaam ay tiwali at marumi. Ang kanyang piniling daan ay baluktot at nakakasakit sa langit. Naligtas siya
mula sa tiyak na kamatayan lamang sa pamamagitan ng awa ng Diyos na gumagawa sa pamamagitan ng isang mapagkumbabang nilalang na naglalakad sa ilalim niya. Lubos na nayanig at nanginginig sa takot, binuksan ni Balaam ang kanyang bibig at gumawa ng pagtatapat. Nagkasala ako ng malaki, inamin niya. Hindi ko alam na nakatayo ka sa daan upang labanan ang aking paglalakbay. Kung ang pagpapatuloy ko sa paglalakad ay hindi nakalulugod sa iyo sa anumang paraan, babalik ako agad at pupunta sa aking tahanan. Dahan-dahang ibinaba ng anghel ang kanyang kumikinang na espada at nagbigay ng mahigpit at seryosong utos sa nagpakumbabang propeta. Maaari kang magpatuloy at sumama sa mga lalaking ito sa Moab. Ngunit unawain mong malinaw ang utos na ito. Dapat kang magsalita lamang at eksakto ng salita na sasabihin ko sa iyong sabihin. Wala nang higit at wala nang kulang. Dahan-dahang tumayo si Balaam mula sa lupa, lubhang na pagpakumbaba, ngunit nananatili pa rin sa ilalim ng mapagmatyag na mata ng langit. Ang kanyang pinakamalalim na puso at ang mga nakatagong motibasyon nito ay lubos na nailantad para makita ng lahat. Ang kanyang ipinagdiriwang na reputasyon bilang isang makapangyarihang propeta ay hindi siya maprotektahan mula sa banal na pagwawasto at disiplina. Ang asno, ang anghel, ang hinugot na espada, silang tatlo ay nagpatotoo na magkasama sa iisang hindi matitinag na katotohanan. Ang tunay na pagsunod ay hindi kailanman sinusukat sa pamamagitan ng mga panlabas na aksyon o mga salitang sinabi lamang. Ito ay sinusukat sa pamamagitan ng lubos na pagpapasakop ng puso sa kalooban at awtoridad ng Diyos. At kaya nagpatuloy si Balaam sa kanyang paglalakbay patungo sa lupain ng Moab. Ngunit hindi na siya ang may tiwala at may kasiguruhan sa sariling tagakita na siya noong una siyang umalis sa bahay. Ngayon siya ay naglalakbay bilang isang lalaki na nakakita kung gaano nakakatakot na malapit siya sa kanyang sariling pagkawasak. Ngunit ang daan na nakaunat sa harap niya ay malayo pa sa tapos. Mas malalaking paghahayag at mas makapangyarihang pagtatagpo ang naghihintay pa sa kanya sa mga burol ng Moab. Sa wakas ay dumating ang naglalakbay na prosesyon sa matataas na burol na tumitingin sa malawak na kampo ng Israel na nakaunat sa ibaba. Si Haring Balak, hindi mapakali sa nerbiyosong pagkabalisa at bahagya nang mapigilan ang kanyang pagkainip, ay walang sinayang na oras sa mga pleasantries o formal na pagbati. Agad niyang inihatid si Balaam sa isang mataas na lugar ng pagsamba kung saan ang hindi mabilang na mga tolda ng Israel ay nakaunat sa sahig ng lambak tulad ng isang malawak na dagat ng puting tela na kumikinang na maganda sa ilalim ng maliwanag na sinag ng araw. Sa takot na mga mata ng hari, ang napakalaking tanawing ito ay kumakatawan sa walang iba kundi takot at paparating na kapahamakan. Ngunit sa mga mata ng langit na tumitingin pababa, ito ay isang magandang larawan ng banal na pangako na tapat na natutupad. Inutusan ni Haring Balak ang kanyang mga lingkod na maghanda ng mga altar para sa sakripisyo. 7 ang kabuuan. Bawat isa ay puno ng mga handog na toro at tupa. Ang hangal na hari ay talagang naniwala na ang dami at gastos ng relihiyosong ritual ay maaaring kahit paano ay makaapekto at makahikayat ng resulta na pabor sa kanya. Inisip niya na ang Diyos ng Israel ay maaaring mabili at mamanipula ng mga kahangahangang handog, na parang ang makapangyarihan ay isang lokal na Diyos na maaaring suhulan, na may sabik na pag-asam na kumikislap sa kanyang mga mata. Humarap ang hari sa propeta at ginawa ang kanyang apurahang kahilingan. Ngayon sabihin mo ang sumpa sa kanila para sa akin, wasakin mo sila ng iyong mga salita. Si Balaam, na malalim pa ring natatahimik ng nakatatakot na babala na natanggap niya mula sa anghel sa daan, ay lumayo mula sa hari upang humingi ng salita mula sa Panginoon.
At ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya na may hindi mapagkakamali ang kalinawan at hindi mabibiglang katatagan. Nang bumalik ang propeta upang tumayo sa harap ng naghihintay na hari, ang mga mata ni Balak ay kumikislap ng sakim na inaasahan, lubos na umaasa ng mga salita ng pagkawasak at sumpa. Sa halip ng mga sumpa na desperadong nais marinig ng hari, ang boses ni Balaam ay kumukulog sa burol na may mga salita ng makapangyarihang pagpapala. Mula sa malayong lupain ng Aram, dinala ako rito ni Haring Balak, ipinahayag ng propeta sa malakas na boses. Inutusan ako ng hari na nagsasabing, halika at sumpain mo ang mga inapo ni Jacob para sa akin. Halika at magbigkas ng mga salita ng pagtuligsa laban sa Israel. Ngunit paano ko maaaring sumpain ang isang taong hindi mismo isinumpa ng Diyos? Paano ko maaaring tuligsain ang isang taong hindi mismo tinuligsa ng Panginoon? Mula sa tuktok ng mga mabatong taas na ito, nakikita ko silang malinaw. Mula sa matataas na burol na ito, tumitingin ako pababa at nakikita sila. Sila ay isang bayang naninirahan ng hiwalay sa lahat ng ibang bansa, inilaan at natatangi, hindi kabilang o kasama sa mga karaniwang tao ng mundo. Ang mga hindi inaasahang salitang ito ay tumama sa mga tainga ni Haring Balak, tulad ng mabigat na hampas ng martilyo ng panday. Ang bansang Israel ay idineklara na isang bayang inilaan at espesyal na pinili ng Diyos mismo. Sila ay lubos na hindi maaring galawin ng anumang pakana o plano ng tao, malayo sa abot ng desperadong takot ni Balak. Ang umaasang mukha ng hari ay bumagsak ng dramatiko. Ang kanyang mga tampok ay pumilipit sa pagkagulat at mapait na kabiguan. Hindi ito ang supernatural na kapangyarihan na pinagbayaran niya ng napakaraming pera. Ano ang ginawa mo sa akin? Sumigaw ang hari sa dalamhati at pagkabigo. Dinala kita rito mula sa malayong lupain partikular na upang sumpain ang aking mga kaaway at wasakin sila. Sa halip na sumpa, nagbigkas ka ng makapangyarihang pagpapala sa kanila. Sumagot si Balaam sa galit na hari na may tono ng kalmadong katiyakan na hindi mayayanig. Hindi ba dapat kong sabihin ng eksakto ang inilalagay ng Panginoon sa aking bibig? Wala akong pagpipilian sa bagay na ito. Maaari ko lamang sabihin ang iuutos ng Diyos na sabihin ko. Dito lumilitaw ang mahalagang aral ng buong kwentong ito na may perpektong kalinawan para maunawaan ng lahat. Ang pagpapalang binibigkas ng Diyos sa kanyang piniling bayan ay lubos na hindi mababawi. Hindi ito maaring bawiin o kanselahin. Walang sumpang sinabi ng anumang dila ng tao ang maaaring magpawalang bisa dito. Walang kaaway, gaano man ka makapangyarihan o determinado ang makakapagpawalang saysay sa ginawa ng Diyos. Ang tunay na pinagmumulan ng lakas ng Israel ay hindi kailanman nagmula sa kanilang lakas militar o sa kanilang malaking populasyon. Ang kanilang lakas ay ganap na nagmumula sa hindi matitinag at walang hanggang salita ng kanilang Diyos ng Tipan. At gayon paman, si Haring Balak lubos na nabulag ng kanyang napakalaking takot at matigas na pagmamalaki, ay hindi pa handang tanggapin ang pagkatalo at isuko ang kanyang hangarin. Kinumbinsin niya ang kanyang sarili na marahil ang isa pang pagtatangka mula sa ibang lokasyon ay maaring kahit paano ay magbunga ng ibang at mas paborableng resulta. Ang desperadong hari ng Moab ay talagang tumangging bitiwan ang kanyang layunin ng ganoon kadali. At kaya ang entablado ay maingat na naihanda para sa pangalawang propetikong orakulo. Nanatiling galit si Balak sa nangyari, ngunit hindi siya natinag sa pagsubok muli. Kung ang isang sagradong mataas na lugar ay hindi nagbunga ng ninanais na resulta, kung gayon marahil ang ibang puntong may malinaw na tanaw sa kampo ay maaaring gumana ng mas mabuti. Kumakapit sa desperadong pag-asang ito,
Dinala ng hari si Balaam sa isang lokasyon na tinatawag na Bukid ng Zofim, isa pang mataas na lugar na may malinaw na tanaw sa malawak na kampo ng Israel sa ibaba. Muli, inutusan ng hari na magtayo ng 7 altar. Muli, mamahalin mga sakripisyo ng mga toro at tupa ang inihandog. Muli, ang usok ay pumailan lang sa kalangitan mula sa mga nasusunog na handog. Matigas na kumakapit si Balak sa hangal na pag-asa na ang kanyang pagtitiyaga at determinasyon ay kahit paano ay makakayuko sa banal na kalooban upang tumugma sa kanyang sariling mga kagustuhan. Lumayo muli si Balaam mula sa presensya ng hari, naghahangad na makarinig ng salita mula sa Panginoon. At muli, ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya, hindi matitinag sa autoridad nito at ganap sa katiyakan nito. Nang bumalik ang propeta sa kinatatayuan ng nababahalang naghihintay na hari, sumandal pasulong si Balak na may desperadong kasabikan, gutom sa mga salita ng sumpa at pagkawasak laban sa kanyang mga kaaway. Sa halip ng mga sumpa, gayunpaman, nagbigay ang propeta ng paghahayag na mas makapangyarihan at malawak pa kaysa sa una. Bumangon ka mula sa kinauupuan mo, Balak, at pakinggan mong mabuti ang aking mga salita. Ibigay mo ang buong pansin mo sa akin, anak ni Zippor. Ang Diyos ay hindi isang karaniwang tao na dapat siyang magsinungaling. Hindi siya isang mortal na anak ng tao na dapat siyang magbago ng isip tungkol sa isang bagay. Kailanman ba nagsalita ang Diyos ng pangako at nabigong gawin ito? Kailanman ba siyang nagdeklara ng isang bagay at nabigong dalhin ito sa kaganapan? Pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Nakatanggap ako ng direktang utos mula sa langit na pagpalain ang mga taong ito. Pinagpala sila ng Diyos mismo sa pamamagitan ng kanyang sariling boses at wala akong kapangyarihan na bawiin o kansilahin ang ginawa niya. Ang pagpapalang ibinigkas ng Diyos ay hindi isang marupok o pansamantalang kautusan na maaaring baligtarin ng pagsisikap ng tao. Ito ay matatag na nakaugat at nakabaon sa walang hanggan at hindi nagbabagong karakter ng Diyos mismo. Ang mga hari ng tao ay maaaring magbago ng isip at baligtarin ang kanilang mga desisyon. Ang mga propeta at espiritual na leader ay maaaring madapa at mahulog sa pagkakamali. Ngunit ang Panginoon ng langit ay hindi kailanman umaatras mula sa kanyang salita. Kailanman. Ang kanyang sinabi na pangako ay nakatayo na kasing tatag at kasing permanente ng mga bituin sa kalangitan sa itaas. Nagpatuloy si Balaam sa pagbibigay ng kanyang propetikong mensahe na may lumalaking kapangyarihan at autoridad. Hindi nakita ng Panginoon ang kasamaan sa Jacob. Hindi niya nakita ang kaguluhan o paggawa ng mali sa Israel. Ang Panginoon nilang Diyos ay naglalakad sa gitna nila at personal na kasama nila. Ang matagumpay na sigaw ng kanilang hari ay umalingaw-ngaw sa kanilang kampo. Inilabas sila ng Diyos mismo mula sa lupain ng Ehipto na may makapangyarihang lakas. Nagtataglay siya ng lakas na maihahambing sa kapangyarihan ng mabangis na baka. Unawain ninyo ng malinaw ang katotohanan ito. Walang kahit anong mahika o engkanto na maaaring gumana laban kay Jacob. Walang panghuhula o pagsasabi ng kapalaran na maaaring makapinsala sa Israel. Mula sa araw na ito ay sasabihin tungkol kay Jacob at Israel, tumingin at tingnan kung anong kahangahangang mga bagay ang ginawa ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang deklarasyong ito ay higit pa sa isang simpleng pagpapala ng proteksyon. Ito ay isang kumpletong kalasag ng banal na kaligtasan. Walang sumpang binigkas ng anumang mangkukulam. Walang madilim na mahika na ginawa ng sinumang tagapagpatupad ng masasamang sining. Walang pakana na binalangkas ng mga isip ng tao o mga demonyong kapangyarihan ang maaaring humipo o makapinsala sa bansang Israel. Maaaring magalit at magpakana ang mga nakapaligid na bansa sa abot ng kanilang makakaya.
Ang tipan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan ay nakatayo na lubos na matatag at hindi mababasag. Sa wakas ay umapaw ang umiinit na pagkabigo ni Haring Balak sa hayagang desperasyon. Kung tumatanggi kang sumpain sila gaya ng hiniling ko, nakiusap siya sa propeta. Kung gayon, ang pinakamababa ay huminto kang pagpalain sila. Huwag ka nang magsalita ng anumang mabubuting bagay sa kanila. Ang kanyang kaawa-awang pakiusap ay nagpakita kung gaano nakadesperate at kawalan ng pag-asa ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang orihinal na pag-asa ay ganap na bumabagsak sa ilalim ng nadudurog na bigat ng hindi masisira na salita ng Diyos. Tanging ang naging malinaw na hindi maitatanggi sa lahat ng naroroon ang maaaring itugon ni Balaam. Hindi ko ba sinabi sa iyo ng malinaw mula sa simula? Lahat ng sinasabi ng Panginoon sa akin, talagang dapat kong gawin. Wala akong ibang pagpipilian. Ngunit ang matigas na determinasyon ni Haring Balak ay hindi pa lubos na naubos. Kung nabigo ang pangalawang bundok na magbunga ng ninanais na sumpa, kung gayon nakumbinsi ng hari ang kanyang sarili na marahil ang ikatlong pagtatangka ay sa wakas ay magtatagumpay. Ang desperadong pinuno ng Moab ay gagawa ng isa pang pagsisikap, lubos na hindi nararamdaman na sa bawat bagong pagtatangka, ang Diyos ay basta na lamang pinalalakas ang kanyang sariling kaluwalhatian at ipinapakita ng mas malinaw ang kumpletong kawalang saysay ng paglaban sa kanyang soberanong kalooban. Sa wakas ay umabot sa pinakamataas na punto ang pagkabigo ni Haring Balak. Ngunit ang kanyang desperadong determinasyon ay nagtulak pa rin sa kanya na subukan muli. Kung dalawang magkaibang bundok ay nabigong magbunga ng sumpa na gusto niya, kung gayon marahil ang ikatlong lokasyon ay sa wakas ay magbibigay ng mapangwasak na mga salita na inaasam niyang marinig. Kumakapit sa huling hibla ng pag-asa, dinala ng hari si Balaam sa pinakataas ng isang bundok na tinatawag na Peor, isang mataas na lugar na tumitingin sa tigang na ilang na umaabot sa malayong abot tanaw. Muli, 7 altar ang maingat na itinayo at kinonstruk. Muli, 7 toro at 7 tupa ang inihandog bilang sakripisyo. Muli, ang usok ay pumailan lang sa kalangitan mula sa mga nasusunog na handog. At muli, ang langit sa itaas ay nanatiling lubos na hindi natitinag ng lahat ng relihiyosong aktibidad na ito. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, may naganap na tunay na kapansin-pansin at kakaiba. Hindi na nag-abala pa si Balaam na lumayo mula sa presensya ng hari upang maghanap ng mga palatandaan o senyales gaya ng ginawa niya noon. Sa halip, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanya ng direkta na may napakalaking kapangyarihan at ang mga salitang dumaloy mula sa kanyang bibig ay may ganoong bigat at autoridad na pinatahimik nito ang bawat tunog sa kabuuan ng mga burol. Pakinggan ang orakulo ni Balaam, anak ni Beor. Pakinggan ang orakulo ng lalaking nabuksan ang mga espiritual na mata. Pakinggan ang orakulo ng isa na malinaw na nakakarinig ng mga salita ng Diyos mismo, na nakakakita ng mga pangitain mula sa makapangyarihan at bumabagsak sa harap ng kanyang presensya. Ngunit ang mga mata ay nananatiling hindi natatakpan at bukas upang makakita. Napakaganda at napakahusay ng inyong mga tolda o mga inapo ni Jacob. Napakahusay ng inyong mga tirahan, o Israel. Sila ay kumakalat tulad ng mga lambak na umaabot sa malayo. Sila ay lumilitaw tulad ng masasaganang dinidiligang hardin na itinanim sa tabi ng umaagos na ilog. Sila ay nakatayo tulad ng mabangong mga punong aloe na itinanim ng Panginoon mismo. Sila ay tumataas tulad ng mga makapangyarihang punong sedro na lumalago sa tabi ng masaganang tubig. Ang tubig ay aapaw mula sa kanilang mga timba ng sagana. Ang kanilang mga inapo ay dadami at kakalat sa maraming lupain
malapit sa malawak na tubig. Ang kanilang hari ay tataas ng mas mataas kaysa sa haring tinatawag na Agag. Ang kanilang kaharian ay itataas at dadakilain ng higit sa lahat ng iba. Hindi ito sumpa ng pagkawasak, ito ay isang nakamamanghang at maluwalhating paglalarawan ng magandang kinabukasan ng Israel. Ang kanilang hindi mabilang na mga tolda, malayo sa pagkakatawan ng banta kay Haring Balak gaya ng inaakala niya ay nakita bilang maganda at mahalaga sa mga mata ng makapangyarihang Diyos. Ang kanilang tadhana ay hindi pagkawasak kundi kasaganaan, kalakasan at kadakilaan sa lahat ng ibang bansa. Isang dakilang hari ang babangon mula sa kanilang mga inapo, isang pinuno na mas dakila at mas makapangyarihan kaysa sa maaaring maging ng alinmang nakapalibot na bansa. Nagpatuloy si Balaam sa pagbibigay ng kanyang propetikong mensahe na may mas malaking kapangyarihan. Inilalabas ng Diyos ang mga taong ito mula sa Ehipto sa pamamagitan ng kanyang sariling makapangyarihang kamay. Ang bansang ito ay nagtataglay ng lakas at kapangyarihan ng mabangis na baka. Lalamunin at sasakmalin nila ang mga bansang tutol sa kanila at nakatayo bilang kanilang mga kaaway. Babaliin nila ang mga buto ng mga lumalaban sa kanila. Tutusok nila ang kanilang mga kalaban ng nakamamatay na mga palaso. Ang bansang ito ay yumuyuko sa lakas. Sila ay humihiga tulad ng isang makapangyarihang leon. Sino ang mangangahas na gisingin sila mula sa kanilang pahinga? Pinagpala ang lahat ng nagpapala sa mga taong ito at isinumpa ang lahat ng sumusumpa sa kanila. Ang sinaunang pangako ng tipan na orihinal na ibinigay ng Diyos kay Abraham ay ngayon ay umaalingaw-ngaw sa boses ni Balaam, isang propeta na orihinal na dumating upang sumpain. Ang tadhana ng Israel ay umaabot ng higit sa simpleng kaligtasan. Sila ay nakatakdang magkaroon ng kumpleto at ganap na tagumpay sa bawat kaaway. Sila ay babangon sa gitna ng mga bansa tulad ng isang makapangyarihang leon na walang sinumang mangangahas na hamunin. Hindi maaaring hawakan ng mga kamay ng tao, ganap na protektado ng banal na kautusan. Hindi na matiis ni Haring Balak ang mga salitang ito. Sa isang atake ng ganap na galit, marahas niyang pinagsama ang kanyang mga kamay. Ipinatawag kita rito upang sumpain ang aking mga kaaway, sigaw niya, at 3 beses na magkakasunod na pinagpala mo sila sa halip, lumabas ka na sa aking paningin kaagad. Tumakas ka pabalik sa iyong tahanan, plano ko sanang parangalan ka ng malaking kayamanan at posisyon, ngunit pinigilan ka ng Panginoon mula sa pagtanggap ng anumang karangalan. Naranasan at nasaksihan ni Balaam ang labis na banal na kapangyarihan upang maaapektuhan o matakot sa galit ni Balak. Hindi ko ba malinaw na sinabi sa iyong mga mensahero noong una silang dumating sa aking tahanan? Mahinahon niyang sumagot, hindi ako maaaring gumawa ng anumang bagay na lampas sa iuutos ng Panginoon. Anuman ang sabihin niya sa akin, iyon at iyon lamang ang dapat kong sabihin. Ngunit hindi pa lubos na tapos si Balaam sa kanyang propetikong ministeryo sa Moab. Isa pang pangitain ang nananatiling ibibigay, isang propesya na aabot ng higit pa sa mga hangganan ng Moab, higit pa sa mga hangganan ng Israel mismo. Nakaturo ng may hindi mapagkakamaliang kalinawan patungo sa pagdating ng isang hari na hindi katulad ng sinumang nakita ng mundo. Ang galit ni Haring Balak ay nag-aapoy ng puti sa matinding galit at pagkabigo. Ngunit si Balaam ay may mas marami pang salitang ibibigay. 3 beses na nagsalita ang propeta ng pagpapala sa Israel. 3 beses na nalagay sa kahihiyan ang hari sa harap ng kanyang mga lingkod at opisyal. Ngayon, sa ilalim ng direktang impluensya
at inspirasyon ng Espiritu ng Diyos, naghanda si Balaam na magbigay ng isang huling orakulo, isang propesya na aabot ng higit pa sa mga hangganan ng Moab, higit pa sa buhay ng lahat ng naroroon. Itinaas ng propeta ang kanyang mga mata patungo sa malayong kampo ng Israel at nagsalita ng may boses na may mataimtim at mabigat na autoridad. Pakinggan ang orakulo ni Balaam, anak ni Beor. Pakinggan ang orakulo ng lalaking nabuksan ng malawak ang mga espiritual na mata. Pakinggan ang orakulo ng isa na malinaw na nakakarinig ng mga salita ng Diyos at nagtataglay ng kaalaman ng kataas-taasan. Pakinggan ang orakulo ng isa na nakakakita ng mga pangitain mula sa makapangyarihan at bumabagsak sa harap ng kanyang presensya, ngunit ang mga mata ay nananatiling bukas at hindi natatakpan. Nakikita ko siya, ngunit hindi sa kasalukuyang panahon. Nakikita ko siya, ngunit hindi siya malapit sa akin ngayon. Isang bituin ang lalabas mula kay Jacob. Isang maharlikang setro ang babangon mula sa Israel. Ang darating na pinunong ito ay dudurog sa noon ng Moab. Wawasakin niya at ibabagsak ang lahat ng mga inapo ni Seth. Ang Edom ay mawawalan ng pag-aari at matatalo. Ang Seir din, ang lupain ng kanyang mga kaaway ay mawawalan ng pag-aari. Samantala ang Israel ay kikilos na may malaking lakas at kagitingan. Ang isa mula kay Jacob ay magkakaroon ng kapangyarihan at mamumuno. Wawasakin niya ang mga natitirang nakaligtas sa mga lungsod ng kanyang mga kaaway. Ang mga makapangyarihang salitang ito ay nakabitin sa hangin. Dala sa loob nito ang parehong kahangahangang kaluwalhatian at kakilakilabot na paghuhukom. Sa mga tainga ni Haring Balak, ang mga ito ay parang sentensya ng kapahamakan na ang kanyang sariling bansa ay partikular na pinangalanan bilang target ng tagumpay ng darating na pinunong ito. Ngunit sa Israel at sa lahat ng magbabasa ng mga salitang ito sa mga susunod na siglo, ang propesiyang ito ay isang magandang paunang larawan ng ipinangakong Mesiyas. Ang bituin at maharlikang setro na inilarawan ni Balaam ay nakaturo ng hindi mapagkakamalan patungo sa isang hari na mas dakila kaysa sa sinumang kilala ng mundo. Ang darating na pinunong ito ay babangon na may kapangyarihang supilin ang bawat kaaway. Siya ay maghahari sa perpektong katuwiran na hindi kailanman matatapos. Ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman. Maraming siglo kalaunan, ang sinaunang propesyang ito ay bubulong sa mga pasilyo ng kasaysayan sa isang kahangahangang paraan. Nang ang mga pantas na lalaki ay naglakbay mula sa mga lupain sa silangan, ginagabayan ng isang maningning na bituin sa kalangitan ng gabi, naghahanap ng bagong silang na hari hanggang sa makarating sila sa maliit na bayan ng Bethlehem. Hindi nila nalalaman na sinusundan nila ang landas na unang binuksan ng pangitain ni Balaam. Ang kabalintunaan ng sitwasyong ito ay tunay na malalim at karapat-dapat sa malalim na pagninilay. Ang propeta na dating natukso ng mga alok ng kayamanan mula sa hari ng Moab ay nagsalita ng isang darating na hari na ang walang hanggang kaharian ay hindi kailanman maaaring mabili ng ginto o pilak. Ito ay magiging isang kapangyarihan na lubos na hindi mayayanig ng kayamanan o makamundong kapangyarihan. Nakatayo si Haring Balak doon sa galit na katahimikan, lubos na walang magawa upang baguhin ang idineklara. Ang kanyang naipon na kayamanan, ang kanyang maingat na itinayong mga altar, ang kanyang matigas na pagtitiyaga, lahat ng kanyang pagsisikap ay lubos na nabigo. Ang inaasahan niyang mabibili ay sa halip ay nagpahayag ng kanyang sariling pagbagsak sa bandang huli. Sa wakas ay napagtanto ng desperadong hari, bagamat huli na walang monarka sa mundo, walang binigkas na sumpa,
Walang ambisyon o pakana ng tao ang kailanman makakapagpawalang saysay sa itinakda at idineklara ng Diyos. Para kay Balaam mismo, ang propesiyang ito ay kumakatawan sa parehong kahangahangang rurok at mataimtim na babala. Nagsalita siya ng katotohanan na mas dakila kaysa sa kanyang sarili, mga salita na umaabot pasulong sa walang hanggan mismo. Ngunit maging ang propetang ito na nagbigay ng gayong makapangyarihang paghahayag ay kalaunan ay matitisod at mahuhulog sa malubhang kasalanan na nagpapakita kung gaano karupok at mahina ang puso ng tao. Ngunit ang propesiya mismo ay nanatiling lubos na hindi naapektuhan ng kabiguan ng tao. Ito ay nakatayo na hindi mababasag at walang hanggan, nakaturo ng direkta kay Kristo, ang tunay at lehitimong hari. Ang mensahe ng kwentong ito ay patuloy na umaalingaw-ngaw kahit ngayon sa ating kasalukuyang panahon. Ang pagpapalang binibigkas ng Diyos ay hindi pansamantala. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman hindi tiyak. Ang mga kahariang itinatag ng mga kamay ng tao ay tumataas at bumabagsak sa kasaysayan, ngunit ang setro mula sa Israel ay nananatili magpakailanman. Ang bituin na nakita ni Balaam sa kanyang pangitain ay patuloy na kumikislap ng maliwanag. Ang Mesiyas ay dumating ng eksakto gaya ng ipinangako, at siya ay naghahari sa buong nilikha. Pinaalis ni Haring Balak si Balaam sa mapait na galit at pinauwi siyang walang dala. Ngunit ang mga salitang binigkas ay hindi na kailanman maaaring mabura o bawiin. Ang bituin at ang setro ay opisyal na idineklara sa harap ng mga saksi. At ang kasaysayan mismo ay magpapatotoo sa kanilang kumpletong katuparan. Ang daan na patungo sa Moab ay orihinal na sinadyang maging daan ni Balaam patungo sa kaluwalhatian, kayamanan at karangalan. Sa halip, ito ay naging isang makapangyarihang patotoo sa ganap na soberanya ng Diyos sa lahat ng gawain ng tao. Isaalang-alang ang hindi inaasahang koleksyon ng mga saksi sa kwentong ito. Isang propeta na lubos na nabulag ng kanyang sariling makasariling ambisyon. Isang hari na nanginginig sa takot sa harap ng mga anino na hindi niya matatalo. Isang mapagkumbabang asno na ang mga mata ay nanatiling bukas ng malawak sa mga katotohanan ng langit. At isang anghel na nakatayo na handang may hinugot na espada. Magkasama, ang mga saksing ito ay naghahayag ng isang katotohanan na talagang hindi maaaring baliwalain ni numan. Walang tao at walang kapangyarihan ang kailanman makakapagpawalang saysay sa pinagpala ng Diyos. Sinubukan ni Haring Balak na bumili ng sumpa gamit ang kanyang kayamanan ng ginto, ngunit pagpapala lamang ang natanggap niya bilang kapalit. Sinubukan niyang manipulahin ang langit sa pamamagitan ng reliyosong ritual, ngunit paghuhukom laban sa kanyang sariling kaharian ang narinig niya sa halip. Desperado niyang hinanap na patahimikin ang pangako na ibinigay sa Israel, ngunit sa halip ay narinig niya ang tungkol sa isang bituin at isang setro na nakatakdang bumangon at mamuno sa lahat ng bansa ng mundo. Habang mas matindi siyang lumaban, mas malinaw na nagliwanag ang kalooban ng Diyos para makita ng lahat. Si Balaam mismo ay nakatayo sa harap natin bilang isang salamin kung saan maaari nating suriin ang ating sariling mga puso. Narinig niya ang boses ng Diyos na may kahangahangang kalinawan, ngunit ang kanyang puso ay patuloy na kumiling sa ginto at karangalan sa mundo. Nagdasal siya ng mga tamang salita at gumawa ng mga tamang relihiyosong kilos, habang sa loob ay naghahangad ng pahintulot na gawin ng eksakto ang kanyang gusto. Kahit na siya ay dramatikong naligtas sa pamamagitan ng awa ng isang asno at ang pagpigil ng isang anghel, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala kung gaano kapanganib ang isang nahahating puso. Ang tunay na pagsunod sa Diyos ay nangangahulugang isuko ang bawat nakatagong pagnanais sa kanyang autoridad.
Nangangahulugan ito ng pagdadala kahit ng ating mga lihim na pag-asa at ambisyon sa ilalim ng kanyang pagkapanginoon. At pagkatapos ay ang malalim na kabalintunaan sa kwentong ito na nagpapakumbaba sa ating lahat. Ang asno ay nakakita ng malinaw ng hindi lubos na nakita ng sikat na propeta. Ang pinaka-hindi inaasahang boses sa buong salaysay ay naging napiling instrumento ng Diyos ng pagwawasto at babala. Dapat itong magpaalala sa atin na ang Panginoon ay maaaring gumamit ng sinuman, kahit ang pinakasimple at pinakamapagkumbabang nilalang, upang sabihin ang kanyang katotohanan kapag kailangan itong marinig. Ang tunay na espiritual na awtoridad ay nagmumula sa salita na ibinibigay ng Diyos, hindi mula sa mga kahanga-hangang titulo na dala ng mga tao. Para sa ating lahat na nabubuhay ngayon, ang aral ng kwentong ito ay nananatiling matalim at walang panahon. Tayo ba tulad ni Balaam ay sinubukang lakaran ang 200 ng sabay na nagpaparangal sa Diyos sa ating mga salita habang tahimik na hinahabol ang ating sariling makasariling ambisyon? Tayo ba, tulad ni Balak, ay sinubukang labanan o lumaban sa itinakda at itinatag na ng Diyos? Hindi lamang ito mga sinaunang katanungan mula sa isang malayong nakaraan. Ang mga ito ay mga buhay na hamon na tumatawag sa atin upang suriin ang ating sariling mga puso ng tapat. Ang propesya ng bituin at setro ay nakaturo sa atin ng direkta at hindi mapagkakamalan kay Kristo, ang tunay at walang hanggang hari. Siya ang liwanag na bumangon mula kay Jacob ng eksakto gaya ng ipinangako. Siya ang pinuno na ang kapangyarihan ay hindi kailanman matatapos. Ang isumite ng lubos ang ating mga buhay sa Kanya ay ang tumayo ng matatag sa loob ng isang pagpapalang hindi kailanman masisira ng anumang puwersa sa sansinukob. Kaibigan, kung ang kwentong ito ay pumukaw ng isang bagay na malalim sa loob ng iyong espiritu, huwag mong hayaang kumupas ang damdaming iyon nang hindi mo ito kinikilos. Maglaan ng oras upang pagnilayan ng tapat kung saan tunay na kumikiling ang iyong puso. Dalhin ang bawat nakatagong bahagi ng iyong buhay ng lubos sa ilalim ng awtoridad ng kanyang kalooban. Ibahagi ang makapangyarihang mensaheng ito sa iba na desperadong nangangailangan ng pag-asa at pagwawasto sa kanilang mga buhay. At kung nais mong maglakad ng mas malalim sa mga kayamanan ng salita ng Diyos kasama namin, mag-subscribe sa channel na ito at sumali sa aming lumalagong komunidad kung saan ang pananampalataya at katotohanan ay ipinapahayag ng walang kompromiso. Dahil sa huli, ang sinaunang kwentong ito ay naghahayag ng isang Diyos na ang kalooban ay laging nananagumpay sa huli, na ang sinabi na salita ay nananatiling matatag magpakailanman, at kung kanino ang pagpapala ay nagtatagal sa buong walang hanggan.